Attorney, eto nais nating pag-uusapan and bilang kabilang po kayo dito sa ngayon sa House of Representatives as representative po ng Kabataan Party List. And eto nga recently ay tinatalakay po itong proposed 2026 budget. Siguro mga initial na observation po ninyo attorney regarding po dito sa mga paunang pagtatalakay po sa panukalang proposed 2026 budget. Una rito yung kamakailan na pinangunahan po ni Representative Mika Swansea po. Siguro so we went over the national executive program already, yung NEP, and ang nakikita natin hindi to different from the other NEPs ng ibang budget proposals at ng mga iba't ibang budgets na pinapasa ng gobyerno. Laging nariyan yung tumataas na utang ng bansa. Nandyan din yung automatic appropriations ng pagbayad ng interes na lumolobo, at yung pagbayad din sa utang. And even though this year may nakita tayong incremental increase doon sa budget ng education and health, ang pinakakabuang picture niya ay incremental lang siya, no? Hindi pa rin sinasapat doon sa kinakailangang pondo para iresolba ang education crisis na ngayon sadlak na tayo dahil ilang taon natin pinanawagan na dapat tugunan na ito, taasan yung budget, damihan yung number of state universities and colleges, pansinin yung bumababang dekalidad ng edukasyon, pero malungkot kami na tinaasan lang kaunti. Ngayong nasa gitna na tayo ng krisis at even sa health, no, na hindi pa rin nasasapat doon sa hindi lang sa international standards pero yung hinihingi ng mga ospital. So, andito rin yung kakulangan ng totoong pagresolba ng krisis ng kakulangan ng revenue ng gobyerno. Bakit ba ganito? Dahil, no, agricultural country tayo, pero yung ating industriyang pang-agrikultura ay neglected, no? Actually, kamakailan lang, no, kahapon, nagkaroon ng meeting yung Committee on Agriculture and Food. And nandoon yung Department of Agriculture nagbigay ng presentation, inadmit nila, no, na hirap na hirap yung mga magsasaka ngayon. And ito ay dahil doon sa epekto ng rice liberalization law or yung rice tarification law na ang ending, kung titignan natin, no, yung mga napakalaking populasyon nating magsasaka, iniiwan sa ere, puro tayo import ng rice hanggang maging number one importer tayo ng rice. Kahit mataba yung lupa natin, no, sa pagtanim ng palay. And ikalawa, no, wala pa rin tayong matatag na industriya. Hanggang ngayon, ang model for employment dito sa mga kabataang Pilipino ay ipadala sila sa ibang bansa at hayaan silang magbigay ng remittances. So, hindi yun sustainable and nakikita natin yung epekto na to. So, yung budget na to, for the incremental increases naman na nabigay niya, hindi pa rin sasapat at we will be driven deeper and deeper into crisis until may totoong mangyaring economic reform and also pagbabago doon sa sitwasyon natin sa pagkuha ng kita para sa bansa. Yes po. Eto, meron din ba kayong parang same demand po, attorney or representative, doon po sa binanggit kamakailan po ni Congressman Toby Tiangco, na kung saan hinihingi po itong report from this small committee na sa ngayon po, na ibubunyag nga po na doon po nangyayari yung mga budget insertions po. Kami, we agree with the need for greater transparency para sa mga iba't ibang meetings dito sa pagpaplano sa budget, no? We're actually not for yung closed meetings ng bicameral conference committee or even ng small committee. Nag-file nga ng resolution yung Makabayan Bloc na dapat yung bicameral conference committee kung saan dito pumapasok yung mga insertions, no? And we're seeing yung effect ng mga insertions na to, tumataas yung budget for flood control projects and then lumalabas na, no, na a lot of these projects are substandard by design and or ghost projects talaga, na maging open yung bicameral conference committee. And
gusto rin natin, no, yung mga civil society organizations, people organizations, nakakapag-participate sa process. Ang medyo unfortunate nga lang dito sa pinaka new developments ng transparency sa Committee on Appropriations ay nandiyan yung mga CSOs, although it is yet to be seen kung paano ba substantial yung nagiging participation nila. Ayaw natin na token lang yung presence nila sa mga Mm-mm. meetings para masabi na nag-input yung mga mamamayan, pero in the end ay hindi naman magiging totoo doon sa magiging feedback nila and paano siya i-integrate dito sa buong proseso. So, para sa atin, no, ang pinakakailangan na para maging transparent yung buong budget na to ay matagal nang dinggin yung mga panawagan ng mga mamamayan sa labas ng Kongreso. Ano ba yung mga panawagan nila, 'di ba? Yung dagdag sahod sa mga government employees, yung sa mga state universities and colleges, dagdagan yung kanilang budget. Yung PUP, sobrang underfunded ng kanyang budget and Mm-mm. mag-hit crisis levels na siya. Ngayong 20,000 students yung pinaglilingkuran nila, pero napaka-short ng budget na ibibigay sa kanila. And yung mga ito, yung kailangan mangyaring changes para masabi nating totoong transparent yung proseso. Mm. Okay po. Tanong lang natin, Representative, ano, mapapabilang po ba kayo po sa Kabataan Party List ano, dun sa mga magiging members po ng BICAM committee po? Mm, that's yet to be seen. Actually, parang historically, hindi nagiging nakakapasok kahit Mm. we ask and we clamor and challenge yung administration na pumasok tayo, no? Because insisted tayo sa um, critique and pag-scrutinize natin ng budget. Definitely, kung makapasok tayo sa mga committee na to, we will do our best na yung mga amendments na mapasa natin historically, no, each budget cycle nagpapasa ng amendments yung Makabayan Block to the Mm. end na dadagdagan yung budget for health, budget for education, at syempre bababaan, tatanggalin natin yung mga budget kung saan nakita natin nagiging daluyan for corruption or even pork, no? Mm. Mm. Andiyan yung AKAP for one. Andiyan yung nakikita natin yung flood control projects, kailangan talagang scrutinize yung budget niyan because gusto natin ng totoong flood control. Gusto rin natin ng may totoong budget doon. Pero as it stands, yung budget na nilalaan doon ay parang nabibigay lang sa korupsyon. Dumidiretso sa bulsa ng napakaraming mga opisyales. And yun yung ayaw natin. So, kung pumasok tayo, sige, di ba? Mm. And ang gagawin natin sa loob ay patuloy na papaglaban yung mga iba't ibang amendments na beneficial for the people and hindi yung pork, etc. Pero ngayon, hindi natin makita na likely yun naman ang Mm. historical na trend. Pero sa dulo naman din, ang budget fight, hindi lang sa amin, sa Kongreso. Nasa labas din yan. And Mm. syempre, paano ba yung mga iba't ibang grupo ay patuloy na pinaglalaban yung kailangan ng mga sektor nila. Okay po. So, ibig sabihin po, ano, Kong, may assure po ninyo, especially sa mga kabataan and sa publiko na aktibo po ang Kabataan Party List sa mga argumento tungkol po dito sa panukalang 2026 budget po. Definitely po. Ang mga naging gawain nga natin, for example, kahapon, ay nagkaroon ng briefing doon sa budget or Mm. sa revenues ng PAGCOR. Na-critical tayo doon kasi ang PAGCOR ay essentially bahagi ng kanyang framework para mas magkaroon ng kita ay mas maraming tumataya, 'di ba? Mas maraming sumusugal. And ang labas nga, 'di ba, sa kung nilalagay mo yung pagsugal sa loob Mm. ng phone, you put the most addictive behavior on the most addictive device, maraming kabataan ang naapektuhan nito. At naging epidemya nga yung addiction. And nagpo-profit off of yung government doon sa addiction ng kabataan ng mga Pilipino sa sugal. So, that's something na kailangan nating scrutinize.
And ito yung attitude natin moving forward sa iba't ibang mga hearings, no? Lalo na next week, ang mga maghi-hearing tayo sa DTI, DOST. Next week ay tutukan natin DPWH on September 1. Definitely yon. A lot of people will be looking forward to hearing kung ano bang masasabi ng DPWH sa sarili niya tungkol sa talamak na reports of corruption ng mga flood control projects na sila naman yung mismong nagsa-sign off nito. Okay po. And ayun, kakabanggit nyo lang, speaking of flood control projects, siguro hingan din po natin kayo ng reaction po, no, Magkong. Regarding nga dito sa ngayon na tila na generalize po, no, ang komposisyon po o mga miyembro po ng House of Representatives na sa paunti-unting pag-ungkat po nitong anomalya sa likod po ng mga flood control projects po, Attorney. Well, sa atin, tinitake off din tayo doon sa privilege speech ni Senator Ping Lacson na pinakita niya yung picture kung paano ba nangyayari yung flood control corruption, which is actually sa buong sa iba't ibang sides ng gobyerno may involvement, no? Andiyan yung DPWH, district engineer, even commission on audit, no? And syempre, yung members ng House of Saglit po, putulin Representatives ko lang kayo or kung Senate. ano. Yes po. Tanong lang natin, kayo po ba ay nabigla or doon po sa inilabas pong mga evidences kahapon ni Senator Ping? Meron sa, I think, general knowledge ng Pinoy na lahat ng proyekto may korupsyon. I think meron din tayong awareness na kung saan may contractor ay merong maduming nangyayari para magkaroon sila ng kickback. Pero makita yung numero at kung paano makita na paano pinuporsyento ng buong sistema para makaganansya sila, nakakagulat, nakakalungkot, nakakagalit. 'Di ba? For us, it's unacceptable and it proves lang, no, kung gaano kabulok yung sistema, no, kung gaano ka-widespread yung corruption and gaano kailangan nating kumawala dito sa chains ng, bureaucrat capitalism kung saan may mga political dynasties, mga contractors papasok sa gobyerno, gagamitin ng gobyerno para maging profit-making machine sila para sa sariling ganansya. And yung nakikita nga natin, ito yung consequence kung bakit, ito yung consequence ng hindi tinanggal yung pork barrel system. This is very similar doon sa nakita natin na scam ni Janet Lim Napoles. Ito rin yung nakita natin sa PDAF and sa DAP, which is ginawang unconstitutional yung pagkakaroon ng PDAF and ng DAP. Pero hindi naman tinanggal, hindi naman inabolish yung pork barrel system, no? And yung gantong desisyon na nung time na to ang gumawa si President Pinoy, no? Ito yung mga consequences niya up until now. And ito yung maging bagong and ito yung i-renew nating panawagan, no? Ito yung bagong buka ng pork barrel system. Kailangan na natin harapin ulit yung usapin na ito. Paano natin i-abolish yung pork barrel system? Kasi gaya ng kung paano siya nangyari noon, down to the up to the president ay may pork barrel, ito yung kailangan nating isiwalat. Okay. So parang punto din po doon Kong ay dahil po yung issue po ng pork barrel sa ngayon parang ang pork barrel po ng mga ilan pong mga politikong korap po ay etong mga flood control projects po. Yes po. 'Di ba? Actually kung babalikan natin ano ba ibig sabihin ng pork barrel, no? Ito yung paggamit ng funds ng gobyerno para makakuha yung mga legislators ng pera for themselves, no? And it's so broad kung saan
government spending is used to localize projects na marami siyang phases. Nung PDAF, maalala natin, no? Mm-mm. Ang mga lump sums ito. And basically, kung na-approve yung lump sum, yung legislator, meron siyang authority para mag-particularize ng local projects. And medyo mas mahirap nang i-control kung naka-localize na siya, kung alin doon yung sure and na-audit kung paano pupunta sa proyekto na to or alin doon yung na-kickback. Ngayon, no, even though yung pagla-lump sum na yan, yung and yung post budget enactment legislative pangingialam, yung tinanggal, meron ng work around nito na ginagawa ngayon, which is yung insertions, 'di ba? So Yes po. magi-insert sila ng item, magi-insert sila ng project, and doon sa project na yon, doon na sila magkakaroon ng hatian. Yun yung bagong sistema. No? So, this is still pork barrel. This is still using localized projects so that government officials from the House of Representatives down to the executive department, down to local officials, no, ay may piece of the pie. Meanwhile, ang mga mamamayan, kung maalala natin, last year, sobrang lumala at naramdaman yung hagupit ng pagbabaha, no? And sa atin, malaking inhustisya yon na nawawala yung mga kabuhayan natin, nawawala yung bahay natin, nadidisrupt yung buhay natin dahil sa kapalpakan at pagiging greedy ng mga government officials natin. Yun yung kailangan nating in the next few weeks, no? Even if it will take months, continuously isiwalat, imbestigahan, kailangan may managot, no? At kailangan abolish na talaga yung pork barrel system. Okay po. So, second to the last question po natin kung ano, ay dahil halos lahat po ay yung mga paninisi ay tila napupunta po sa ngayon talaga no, sa Department of Public Works and Highways or DPWH. Sa tipo ba ninyo ay dapat na rin po or siguro magkusa na or bumaba po kung sakali sa pwesto na si DPWH Secretary Manuel Bunoan po, Magkong? Feeling ko kailangan muna ng thorough investigation before anything else. Courtesy resignation can be seen as a way of an easy way out, kumbaga. Pero for sure, meron siyang alam na gusto nating pasiwalat into public attention. You know? And habang nasa posisyon siya, gusto natin na mag-continue yung paraan na nakukuha natin, nabibigay sa publiko, yung dapat nilang, yung deserve nilang malaman, saan napunta yung pera nila? Napunta ba ito talaga sa benepisyo ng hindi yung pagbaha sa area nila? Or diretso sa bulsa ng kongresista nila? Diretso sa bulsa ng district engineer nila? Yun ang mga kailangan nating masagot. And we will have to do everything we can, no? Para lahat ng mga kailangan maimbestigahan. Okay. Last question po natin, Kong, ay gaano po kayo siguro sa kasalukuyan po, no, katiyak or ka-confident po na ito pong ginagawang investigasyon ay meron po talagang mga mapapanagot at hindi po magiging katulad lang ano ng mga past investigations po na ang nangyari, wala naman po mga halos na panagot po. Ang kailangan para totoong may mapanagot ay dumami magpakita ng galit nila at kumilos. Ito yung na-exhibit natin ng mga Pilipino noong lumabas yung PDAF scam. Nagkaroon ng Million People March. And dahil doon, nagkaroon ng national level attention sa pagpapanagot sa mga kurakot. Kung hindi natin ipapakita yung galit natin, iisipin ng mga nasangkot, no, na kaya ko tong ibaon sa limot. Kaya gumawa ng paraan para sumikot-sikot hanggat hindi mapanagot ang isang opisyales. And kung lagi tayong at every turn ay ipapakita na hindi natin nakakalimutan at hinahanap pa rin natin yung sagot, doon natin may ensure na may pananagutan. And so yun yung challenge sa atin. Basically, hindi to kaya
ng mag-iimbestiga sa House of Representatives alone. Hindi to kaya ng COA or ng Senado o ng Executive Department na mag-isa. Hindi rin kaya nila na may iba't ibang investigasyon sila, pero yun nga, nasiwalat dun sa isang privilege speech, no? Meron mga nagpo-porsyento-porsyento sila. So, ang kailangan ay marami tayong magalit, marami tayong mag-show up, and yun na po yung, marami tayong entrance points, di ba? Pwede tayong um, mag-submit ng report online. Pwede tayong umattend sa House of Representatives ng mga committee hearings or briefings. Pwede rin tayo na bumuo ng mga alyansa, ng mga organisasyon, magkalap ng impormasyon, i-centralize natin yung findings natin, and tayo yung magbigay ng public attention dito. Tapos, syempre, kami, we are very happy and we are very willing to hear out yung mga concerns, lalo na't lahat ng mga may kaalaman. May korupsyon ba ditong nangyari sa inyo? May flood control project bang na-report na meron, pero yun pala ghost project siya or wala namang nangyari, etc. Lahat tayo magtutulungan para masiwalat yung gantong klaseng kabulukan sa sistema, and bahagi yun ng mga gawain natin para may alternatibo tayong maipaglaban. Yes po. So, ayan po. Maraming salamat po ulit sa oras po nyo, Representative ko, at good evening po sa inyo, ma'am. Good evening po. Maraming salamat po, and tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga gawain.